Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Wala na pakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin. Sa A to Z, kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, April 28, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Zaldico, hindi naabutan ng DOJ sa Czech Republic. Ex-congressman, nasa France na. Nakausap po mismo natin ang Pangulo ngayong araw at sinabi niya na disappointed siya. Dahil malapit na sana natin na pauwi si Zaldico. Pangulong Marcos, dismayado pero tuloy pa rin sa paghahabol kay Ko. Sensitibong balita, isa patay, isa kritikal matapos barilin ng malapitan sa EDSA Timog, Quezon City. Senado malapit nang magbalik sesyon pero Senator Ronald Bato de la Rosa handa na bang hindi sumahod kung patuloy pa ring a-absent? Paghahanda para sa BARM election sa Setyembre, puspusan na. COC filing, aarangkada na sa Mayo. At sa Good Vibes, Summer Lola, agaw eksena sa Yate sa Bora. Magandang gabi pambungad sa ating newscast. Kinumpirma ng pamahalaan na wala na sa kamay ng Czech Republic authorities ang dating kongresistang si Zaldico at sa halip ay nasa France na kung saan siya humihiling ngayon ng political asylum. Tinawag naman ng mga kritiko na malaking kapalpakan ang kabiguang maibalik sa bansa ang puganteng ex-congressman habang aminado ang palasyo na dismayado si PBBM sa pangyayaring ito. Nagmistulang habulan sa Europa ang nangyari sa planong pagpapauwi sana kay former House Budget Committee Chairman at ex-congressman Zaldico. I have to share difficult news, mga kababayan. Sa paglapag kasi ng delegasyon ng Department of Justice sa Prague, Czech Republic upang sunduin sana ang naturang pugante. Czech authorities have informed us that Mr. Zaldico is no longer in their custody. Hindi na nila ito naabutan. Paliwanag ng DOJ, nakipag-ugnayan ng Pilipinas sa Czech government para sa paglipat ng kustodiya ni Ko. Pero dahil wala siyang legal na paglabag sa naturang bansa, ay pinalaya rin ito. Every country has its own laws, processes, and timelines. And we cannot compel a foreign government to act outside its legal framework. Sinabi niya na disappointed siya. Dahil malapit na sana natin na pauwi si Zaldico. Matatanda ang sinabi mismo ni Interior Secretary John Vic Remulla na posibleng abutin lang ng 1 hanggang 3 linggo ang pagpapadeport kay Ko. At sinabi ng PNP na handa na ang security plans para rito. Aminado ang Malacanang na dismayado si President Ferdinand Marcos Jr. sa naturang balita. Pero wala namang sinisisi ang Pangulo. Lahat naman po tayo ay umasa. Lahat naman po na dapat gawin ay ginawa ng Pangulo at ng administrasyon. Ang kanyang inireport naman po ay tama. So, wala po tayong nakikita na maaaring sabihing pagkakamali. Mabilis namang tinuligsan ng ilang kritiko ang pagkakapuslit ni Ko na siyang inaakusahan bilang mastermind ng flood control corruption sa bansa. Malaking kahihiyan nito sa so-called anti-corruption campaign ni Pangulong Marcos mismo. Pinangako niya ang ulo ni Zaldico ngunit hindi makapag-deliver. Parang big blow setback na naman kapag nawala yung inaasahan natin. Kailangan talagang may managot dito. So, hindi pwedeng makalagpas kasi pera ng taong bayan ito. Sa ngayon, ayon sa Malacanang, may impormasyon ang Department of Foreign Affairs sa kinaroroonan ni Ko. Nasa France na po siya. Dahil doon po siya nag-file ng petition for asylum, hindi po siya nakakulong.
Kailangan lang po siyang dalhin doon dahil meron siyang pending petition for asylum. Nakatakda namang makipagpulong mismo si PBBM sa kinatawan ng France sa Miyerkules, April 29, habang nanindigan rin ng palasyo na hindi titigil sa paghahanap ng legal na paraan upang maibalik sa bansa si Ko para kaharapin ang mga reklamong graft at malversation kaugnay ng umano'y korupsyon sa pamahalaan. Pinayagan ng Senado na sumailalim sa operasyon sa kanyang kanang balikat ang kontratista ng umano'y maanumalyang flood control projects na si Pacifico Curly Discaya. Ayon kay Senate Secretary Mark Leandro Mendoza, naaprubahan ang kahilingan ni Discaya matapos irekomenda ng in-house doctor ng mataas na kapulungan. Pansamantalang iko-confine si Discaya ng 7 araw bago ibalik sa Senado para ipagpatuloy ang kanyang pagpapagaling. Gayunpaman, limitado rin ang pagdalaw ng kanyang pamilya habang siya ay nasa gamutan. Si Discaya ang natitirang detainee ng Senate Blue Ribbon Committee sa investigasyon ng maanumalyang flood control projects. Tentative, baka this Thursday, mag-undergo siya ng medical procedure pero inintay pa yung clearance kung natutul siya this Thursday. Then after a week or balik na siya rito para dito na siya magpagaling sa Senate. Well, hindi naman disclose yung hospital because of security reasons muna. Nananawagan ng ilang kinatawan ng religious groups kay Vice President Sara Duterte na sagutin ang mga alegasyon ukol sa kanyang umano'y bilyong-bilyong pisong maanumalyang bank transactions. Para naman sa isang mambabatas, balewala ang paghahain ng kaso ng asawa ni VP Sara na si Mans Carpio kaugnay sa paglabag umano sa bank secrecy law. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Ito po ay panggugulo, panglilihis. Doon sa unang tanong ho natin, saan galing ang pera? Minaliit ni House Committee Chairperson on Public Accounts, Representative Terry Ridon, ang paghahain ng kaso ni Atty. Manasseh Carpio, ang asawa ni Vice President Sara Duterte, laban sa mga opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Anti-Money Laundering Council at ilang mambabatas dahil sa paglabag umano sa bank secrecy law. Sa pagka-file ni Atty. Carpio kahapon, at pagrereklamo on disclosure ng kanila daw po nga mga AMLAC records, implicitly, ito po ay pag-amin na tama, totoo, yung pong mga numerong pinag-uusapan nila. Iginiit ng mambabatas na walang paglabag sa paglantad ng impormasyon sa House Justice Committee hearing ukol sa umano'y 6.77 billion pesos na halaga ng bank transactions ni VP Sara at kanyang asawa. Ang totoo naman ho, hindi ho covered ang MLC ng bank secrecy law dahil una, hindi ho sila bangko. Pangalawa, yung pong bank secrecy law po mismo, meron pong exception para sa mga impeachment cases. Nagsalita naman ang kinatawan ng ilang religious groups para harapin ni VP Sara ang mga aligasyon. Hindi ina-answer yung mga charges. Ang nangyayari, they will pull out some technicality, jurisdiction, o ngayon itong mga bank secrecy at kung ano-ano pa. Hindi po matatawaran ang amin pong pananabik na malaman mismo sa bibig ng ating pangalawang Pangulo ang katotohanan hinggil sa mga samot-saring katanungan sa kanya. Tugon naman ng abogado ni Carpio. It's a fishing expedition. Sabi na okay na yung complaint. Tama na sa form, tama sa substance. Diba? So bakit meron pa tayong ganito na mga nangyayari na sinasabi na pa yung mga tax returns, sinasabi na pa yung mga bank transactions. Patuloy na iginigiit ng kampo ng mga Duterte na ito ay isang black propaganda dahil sa paparating na 2028 elections. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Posibleng i-waive na ang sweldo at allowance sa Senado ni Senator Ronald Bato de la Rosa habang patuloy ang kanyang pagliban sa Senado. Ito ang inihayag ni Senate Ethics and Privileges Committee Chairperson J.V. Ejercito matapos magpulong ang kanilang komite para talakayin ang mga nakabinbing reklamo. Ayon kay Ejercito, kinukonsidera na ng kampo ni de la Rosa ang rekomendasyon na i-waive ang mga ito. Umaasa naman si Ejercito na magkakaroon ng positibong development
development sa mga susunod na araw sa kabila ng hirap na ring direktang makipag-ugnayan na ang mataas na kapulungan sa absent pa rin na senador. I think meron ng, they're just waiting for the final decision. They are already considering. So yun ang magandang balita. No? Whether to waive the salaries and the allowances, as recommended, no? As we recommended. Heads up po mga ka-A to Z patungkol sa inyong mga electric bill. Nagbabala ang Senado sa posibleng bill shock sa kuryente dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng coal at epekto ng mahinang palitan ng piso kontra dolyar. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, tumaas na ang generation charge o ang pinakamalaking bahagi ng bayarin sa kuryente habang halos walang galaw naman ang ibang charges. Dagdag ng senador, hindi pa kasama rito ang posibleng epekto ng global oil crisis kaya inaasahang pang mas lalaki ang bayarin ng consumers. Ipinaliliwanag din ni Gatchalian na umaasa ang Pilipinas sa iniaangkat na coal at gas, kaya apektado ng foreign exchange o palitan ng piso. Gayunpaman, hinihimok ng senador ang Energy Regulatory Commission na huwag ipatupad ng biglaan ang taas singil at sa halip ay staggered o paunti-unti para maiwasan naman ang biglaang pasaning ng publiko. Dito dapat nating puwersahin ang ERC na huwag payagang one-time, big-time yung taas. Dahil may power sila na gawing staggered yung pag-increase. Ginawa na natin to nung pandemic, if you remember, yung bill shock na avoid natin. Naglabas ng closure order ang Pasig City Local Government sa hotel na umano'y pagmamay-ari ng pamilya ng dating mambabatas na si Mike Defensor. Sa inilabas na kautosang may petsang April 27, ipinasara ng Pasig City ang Blue Hotel dahil sa umano'y paggamit nito sa prostitusyon at human trafficking. Kinumpirma naman ng National Bureau of Investigation ang aksyon at binigyang diin na isa sa pinakamabigat na krimen sa batas ang human trafficking. Ayon pa sa NBI, walang proteksyon ang mga negosyo kahit may permit ang mga ito sakaling napatunayang sangkot sa iligal na gawain. Nauna nang nagsampa ng kaso ang NBI laban sa asawa at sa anak ni Mike Defensor kaugnay ng operasyon sa isang club na ni-raid ng ahensya. Pero itinanggi ng pamilya Defensor ang paratang at sinabing wala silang kaugnayan sa nasabing establishmento. May something at pa-hard launch pa talaga. Usap-usapan kasi ngayon sa showbiz ang PBB alumni at Kapuso stars na si Mika Salamanca at Will Ashley matapos ang kanilang Bangkok trip. Ikinagulat ng dalawa ang reaksyon ng netizens dahil trending agad sila sa social media. Mariin namang itinanggi ng dalawa ang issue at ipinaliwanag na walang malalim na kahulugan ang pagpipicture nila habang nakasuot ng school uniform sa Thailand, lalo't kasama din nila ang iba pa nilang kaibigan. Na-enjoy naman nila ang kanilang maikling bakasyon at nakapagpahinga matapos ang kanilang busy na schedule. Matatanda ang parehong naging housemates ang dalawa sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 1, kaya hindi na rin katakatakang marami ang nagsiship sa dalawa. Susunod matapos kumpirmahin ang mga kaso ng Crime Against Humanity, ICC, nagtalaga na ng court judges para sa paglilitis kay dating Pangulong Duterte. At tuloy na ba talaga paghahanda para sa BARM Parliamentary Poll sa Setyembre? Puspusan na. Abangan ng kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Sensitibo pong balita, binawian ng buhay ang isang individual habang kritikal ang isa pa matapos silang pagbabaralin ng malapitan sa kanto ng EDSA Timog Avenue, Quezon City, pasado alas 4 Martes ng hapon. Sa video na ibinahagi ng Quezon City Police District, makikita ang isang gunman na walang habas na pinaulanan ng mga bala ang mga biktima sa loob ng nakahintong puting sasakyan.
Saka naman ito umangkas sa likod ng motorsiklo at humarurot sa direksyon ng Cubao kasama ang rider nito. Agad na isugod sa East Avenue Medical Center ang mga biktima. Bumuo na ng Special Investigation Team ang pulisya na sisiyasat sa CCTV footage at mga salaysay ng mga nakasaksi para matukoy ang mga salarin. Gayon din ang motibo sa naturang krimen. Tuloy-tuloy din ang manhunt sa mga suspect na nananatiling at large. Sa mga may impormasyon, tumawag lang sa QZ Helpline 122 o kaya ay magpunta sa pinakamalapit na presinto. Nasabat ng Bureau of Customs ang tinatayang 250 million pesos na halaga ng shabu sa isang cargo warehouse sa Ninoy Aquino International Airport noong April 14. Napag-alaman ng mga otoridad na mula Mexico ang iligal na droga at itinago sa loob ng mga LED light. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, ito na ang pinakamalaking drug bust sa kasaysayan ng kanilang operasyon sa NAIA. Hindi anya nagbago ang ganitong paraan ng pagpupuslit pero mas napapadali na ng mga modernong teknolohiya tulad ng X-ray ang pagtuklas sa mga to. Kasalukuyang iniimbestigahan ng Customs at PDEA ang posibleng tatanggap ng kargamento na naka-address sa Valenzuela City. Samantala na i-turn over naman na sa PDEA ang mga nasabat na droga para sa wastong disposal. Madalas ang Mexico. May iba't ibang bansa pero ang Mexico hindi bagong hindi bagong source o bagong pinanggagalingan ng mga illegal drugs Madalas nga Mexico. High risk kino-consider natin na high risk country o bansa ang bansang Mexico. Magkikilos protesta ang hanay ng mga manggagawa sa Mayo 1 para idulog sa gobyerno ang regularisasyon ng mga trabahador sa telco industry. Git ng mga manggagawang nagkakabit at nagre-repair ng linya sa mga poste. Marapat na sila ay irregular dahil sa araw-araw na hirap at panganib na kanilang sinusuong sa tungkulin. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Ang nagawang kontrapon, gawing regular! Tutulak pa Malacanang sa Labor Day sa Mayo 1 ang hanay ng mga manggagawa sa telecommunications industry sa bansa. Ito ay para kalampagin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipatupad ang ruling ng Supreme Court na nagpapatibay sa unang desisyon ng Court of Appeals kung saan nakasada dapat irregular ang mga linemen na may tungkulin sa installation, repair at maintenance ng PLDT lines dahil may direktang kinalaman nito sa negosyo ng kumpanya. There's nothing to hold back na bakit mo kami hindi haharapin. Sa 38-page desisyon ng SC noong February 14, 2024, ibinalik nito ang kaso sa National Capital Region Director ng Department of Labor and Employment para reviewin ang magiging epekto ng regularisasyon para pag-aralan kung magkano ang monetary award na dapat igawad sa contractors at para magsagawa ng karagdagang proceedings kaugnay nito. Isa sa naghihintay na maipatupad dito ay ang 11 taon ng cableman na iniisip ang kaligtasan tuwing umakit ng poste. Yung kalahati ng katawan mo nakalagay sa bingit ng kamatayan. Yung pananagutan ng kumpanya, wala yun. Ayon sa kanya, bukod pa ito sa maliit na kinikita dahil hindi sila direktang empleyado sa telco, sa halip ay sa mga partner contractor at agency nito. Parang lumalabas 600, maghahati kayo sa 3. Gate ng labor group, nainip na sila sa paghintay sa anumang hakbang. Sinikap ng balitang A to Z na humingi ng tugon mula sa PLDT pero ayon sa kinatawan ng kumpanya, hindi mo na ito magbibigay ng pahayag ngayon. Nauna nang sinabi ng kilusang Mayo 1 na magkakasa sila ng malawakang kilos protesta sa Labor Day para panawagan ang nakabubuhay na sahod at ang pagkontra sa kontraktualisasyon. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz. Itinalaga na ng International Criminal Court ang trial chamber na binubuo ng mga hukom na siyang hawak sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Binubuo ang trial chamber 3 nina Joanna Corner, Hibong Paek at Nicolas G. Liu. Ayon sa dokumentong inilabas noong April 24. Sila ang magsasagawa ng paglilitis, didinig sa ebidensya at mga testigo at magpapasya kung may sala o wala ang
akusado. Inatasan din ng ICC Presidency ang registrar na ilipat ang buong record ng kaso sa trial chamber, kabilang ang naunang desisyon na nagpapatibay sa mga isinampang kaso. Kabilang sa mga kaso laban kay Duterte ang 3 bilang ng murder bilang crimes against humanity mula sa mga pagpatay sa Davao City nung siya ay alkalde hanggang sa umano'y mga operasyon laban sa high-value targets at mga barangay clearance operations sa panahon ng kanyang pagkapangulo. Magsasagawa naman ng paunang pulong ang korte para itakda ang petsa ng mga paglilitis at patakaran sa pagdinig. Matapos ang ilang urong sulong, puspusan na ngayon ang paghahanda ng Commission on Elections at Security Agencies para sa gagawing kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections sa Setyembre. Magsisimula na rin sa Mayo ang mga aktibidad kaugnay ng halalan. Ang detalye sa Balitang A to Z ni Naomi Almohano. Matapos ang 4 na beses na pagkakaudlot, puspusan ng preparasyon ng Commission on Elections at concerned agencies para sa kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections sa September 14. Ngayong Martes sa tanggapan ng Philippine National Police, nagsama-sama sa isang command conference ang mga ahensyang magtutulong-tulong para matiyak ang ligtas at matagumpay na halalan. Initially, pinakita sa amin ng ating security forces yung ang kalagayan ng ating bansa when it comes to yung mga security preparations nila at ano yung mga dapat nating asahan. Orihinal na nakatakda sana kasabay ng May 2022 Philippine General Elections ang unang barn polls. Pero pinospone ito para bigyan ng sapat na panahon ang Bangsamoro Transition Authority at mapagtibay ang batas ng bagong rehiyon. Hanggang sa nakansela rin ang 2 sunod na rescheduled dates, May 2025 kasabay ng midterm elections at October 13, 2025 dahil naman sa isyu ng seguridad at kahandaan. Habang muling sinet sa March 30, 2026 ang kauna-unahan sanang BARM parliamentary elections pero hindi ito natuloy dahil sa validation ng redistricting law. Kaya ngayong may legalidad na sa petsa ang BARM elections, sisimula naman na sa May 5 hanggang May 7 ang filing ng Certificate of Candidacy para sa mga tatakbong district representative. Mukhang magiging maayos din naman ang filing ng Certificates of Candidacy natin. 16 ang nag-file ng kanilang application for accreditation ng mga political parties at plano natin, itong bago matapos ang Abril, tatapusin natin ang lahat. Kung sila ba ay accredited o hindi. Umaasa si COMELEC Chairman George Erwin Garcia na walang kaguluhang maitatala, lalo't automated elections ang magaganap. Ayon din sa PNP, wala pang nakikitang ilalagay sa COMELEC control. Sa madaling salita, payapa pa ang estado ng rehiyon 5 buwan bago ang makasaysayang eleksyon. Walang kahit na anong namomonitor silang untoward incident o isang insidente na may relasyon sa paparating na filing ng candidacy. Kanina sa PNP, meron lang silang nilagay under red category na isang bayan sa Basilan. Hindi dahil may recent na insidente ng karahasan kundi binase noong mga nangyari ng mga nakakaraan. We consider all threat groups, no? Especially yung LTGs. For the PNP, we are looking at close to 9,000 yung we will be deploying. Sinabi rin ni Garcia na dadagdagan ng 1,000 piso ang honorarya ng mga gurong magsisilbi sa BARM elections. Ibig sabihin, 3,000 piso na ang kanilang matatanggap, dagdag pang 2,000 piso mula noong nakaraang halalan. 3 bilyong piso ang budget ng COMELEC para sa pagdaraos ng first BARM parliamentary elections. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Nananawagan sa Korte Suprema ang mga pamilya ng mga nawawala o desaparecidos na higpitan ang pagpapatupad ng writs of habeas corpus at writ of amparo. Ginawa ang panawagan kasabay ng anibersaryo ng pagkawala ng ilang desaparecidos. Ayon kay Desaparecidos Chairperson J.L. Burgos, hindi pa rin nagbubunga ang mga proteksyong ibinigay ng Korte dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin lumalantad ang kanilang mga kaanak, kabilang na ang kanyang kapatid na si Jonas. Anya, hindi sapat ang pagtanggi ng AFP at PNP sa mga akusasyon ng pagdukot, lalo't tila naguhugas kamay lang umano ang mga ito. Matatandaang dinukot si Jonas Burgos noong 2007 sa Quezon City, habang nawala naman noong 2022 sina Dexter Capuyan at Jean Ros de Jesus sa Taytay, Rizal.
Noong 2011, inutusan na ng Korte Suprema ang AFP na ilantad si Jonas maging ang mga kaugnay na dokumento. Pero hanggang ngayon ay wala pa ring linaw sa kanyang kinaroroonan. Hanggat hindi sila napuput into justice, ay hindi pwedeng magde-deny lamang sila. Dapat meron talagang action ng court. Yes. My God is the God of the impossible. Hindi natin alam. At hindi kami pwedeng huminto. Kung one of these days biglang mag-surface si Jonas at malaman niyang hindi kami naghanap, mas masakit po yun. Sa ibang balita, umabot na sa ika-18 araw ang malaking sunog sa Navotas Sanitary Landfill. Nalubhang nakakaapekto na sa mga residente, iba-ibang sektor at mga kalapit na lugar. Personal na ininspeksyon ng site ngayong Martes ni DPWH Secretary Vince Dizon, kasama ang mga opisyal ng DNR, Navotas LGU at mga eksperto mula Japan. Ayon sa mga otoridad, tinatayang nasa 90% ng 44 hectare na landfill ang apektado, pero nasa kalahating porsyento pa lang ang naaapula. Aminado naman ng mga opisyal na mahirap at mabagal ang operasyon dahil hirap din ang access, kaya wala pang itinatakdang deadline kung kailan matatapos to. Samantala, nananatiling alalahanin ng marami ang air quality kabilang na ang Valenzuela City. Kaya pinapayuhan ng mga senior at mga bata na manatili sa loob ng bahay o magsuot ng mask. And may progress tayo, pero dito nakikita natin na talagang challenging itong ginagawa natin. No? Hindi ganun kadali. Kasi nga, yung equipment hindi ganun kadaling makapasok at magdala ng mga yung pang-cover natin sa mga nasusunog na area. At dito po sa NCR, isa na lang pong lugar ang medyo mataas pa po ang readings natin sa PM 2.5. Ang Valenzuela po ay medyo mataas pa. Actually, medyo mataas, 48 micrograms per normal cubic meter ng PM 2.5. So above yan ng national guideline values natin na 35. Sumadsad sa bagong pinakamababang antas sa kasaysayan ang halaga ng piso kontra dolyar ngayong Martes. Umabot sa 61 pesos at 30 centavos ang palitan ng piso laban sa isang US dollar. Yan na po ang pinakamahinang performance ng Philippine peso sa record. Inaasahang magdudulot ito ng mas mataas na presyo ng mga inaangkat na produkto, kabilang ang langis at iba pang pangunahing bilihin. Samantala, good news, may libreng sakay po para sa mga manggagawang Pilipino ngayong Labor Day, May 1. Handog ng Department of Transportation, MRT3, ang libreng sakay. Para sa lahat po yan ng empleyado na may company ID bilang pagkilala sa kanilang sakripisyo at serbisyo. Libre ang sakay mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at muli alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Patay ang 14 na individual kung saan lahat ay pawang kababaihan, habang humigit 80 ang sugatan matapos magbanggaan ng 2 tren malapit sa capital Jakarta sa bansang Indonesia. Nangyari ang aksidente sa Bekasi Timor Station nang araruhin ng isang long-distance train ang huling bagon ng isang nakahintong commuter train. Nakalaan para sa mga kababaihan ang naturang bagon na inilaan bilang safety feature kontra sexual harassment sa naturang Muslim country. Agad na dinala sa mga ospital ang nasugatan, habang ligtas naman ang lahat ng mahigit 200 pasahero ng long-distance train. Iniimbestigahan na ng National Transportation Safety Committee ang sanhi ng trahedya. Para sa mga K-pop lovers dyan, naku po, handa na ba kayo? Dahil bibisita sa Pilipinas ang ilang sikat na K-pop stars para sa kanilang concert ngayong Mayo at June. Bibisita si Drowning hitmaker na si Woods para sa kanyang concert sa May 2 sa New Frontier Theater bilang bahagi ng kanyang Archive 1 tour. Samantala, muling bibisita ang veteran girl group na A-Pink na magtatanghal sa May 10 sa UP Theater sa The Origin A-Pink Tour.
At para sa grand finale ng buwan, magpapakilig naman ang K-drama heartthrob na si Kim Seon-woo sa kanyang Love Factory fan meeting sa Araneta Coliseum May 31. Kilala si Kim Seon-ho sa mga hit dramas tulad ng Startup, Hometown Cha-Cha-Cha at ang pinakabagong proyekto na Can This Love Be Translated? At eto naman po, pagdating ng June, magbabalik si Kim Sung-kyu ng Infinite para sa solo concert na LV4 Leap to Vector sa June 27, UP Theater. Sa aming pagbabalik, from Senado to TV again, Robin Hood Padilla. Balik telebisyon sa teleseryeng Blood vs. Duty sa A to Z Primetime. At mga inaabangang dadalo, host at guest sa Miss Universe of Philippines 2026, kilalanin. Kabang-abang ang mga balita sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Time out muna sa politika si Senator Robin Hood Padilla. Kumpirmado na nga ang pagbabalik acting ng naturang senador para sa ABS-CBN action serye na Blood vs. Duty. Sa post ng JRB Creative Production, ipinasilip ang espesyal na partisipasyon ni Padilla kung saan gaganap siya bilang isang Muslim na si Ahmad. Makakasama ni Binoy sa show sina Richard Gutierrez, Gerald Anderson, Barbie Imperial at ang pamangkin ni Robin na si Bella Padilla. Mapapanood ang Blood vs. Duty alas 8 gabi-gabi dito sa A to Z. Samantala, updates naman tayo sa nalalapit na Miss Universe of Philippines Coronation Night. Kumpirmado ngang dadalo bilang special guests para sa patimpalak ang Thai businessman at Vice President ng Miss Universe Asiana na si Nawat Itzara Grisil, kasama ang Thai beauty queen na si Miss Universe 2025 first runner-up, Previnar Singh. Inanunsyo yan ng MUPH at Miss U Thailand sa kanilang social media. Mararandaang nakalaban ni MUPH 2025 at isa manalo si Vina Singh para sa Miss U Crown. Wala namang balita kung pupunta ba ang reigning at controversial na Miss U na si Fatima Bosch ng Mexico. Samantala, confirmed na rin bilang host ang artist na si Marina Summers, habang ang P-pop group na BGYO naman ay kasama sa performers. Gaganapin ang inaabangang Miss Universe of Philippines Coronation sa May 2 Sabado sa SM Mall of Asia Arena. Mga ka-A to Z, nakapag-beach na ba ang lahat ngayong sobrang init ng panahon? Pwes habol na at magbabad sa malamig na tubig. Pero ang isang fully energetic na lola, ayaw paawat sa sobrang saya. Sayate sa Bora. Aba, panoorin ang nakaka-GV na video. Salamat sa pag-good vibes sa Lola. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaring ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Martes ay mula sa theoretical physicist na si Albert Einstein. Sabi niya, ang bulag na paniniwala sa makapangyarihan ang pinakamalaking kalaban ng katotohanan. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.